Anong latest mga kababayan? Ito! OMG! Pinakita na! Leakage audio ni Kong Abante. Kumakalat na online? Naku po at 1 milyong pabuya. Nabunyag na? Ito! Alamin natin ito, kabayan. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samut-saring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At di umano'y leakage audio na usapan ng Manila 6th District Representative na si Congressman Benny Abante. Umaalingasaw na sa publiko na ayon pa sa nasabing leakage audio ay takot daw ang nasabing kongresista dahil hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin ang Vice President Sara Duterte na ayon pa sa kanya ay baka daw makabalik ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte na baka raw mabalikan siya nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-6 na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ika-7 na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ika-8 pwesto ang matapang na senador na si Rubin Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil abay mas mataas pa at hindi pa sigurado o undecided pa ang kanilang iboboto na nakakuha ng 18% na mas lamang pa sa 1% ni Speaker. Kaya nga katakataka dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, sila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing Speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga nyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo.
Dagdag pa nito, si Sara Duterte and Rapi Tulfo lead the list of presidential candidate for election 2028. You know why I'm not worried? Because sirang-sira na si Sara and yet she's still in the lead. They've done their worst and she's still the Tama, most mga bayan. preferred. Diba? Si Rapi Tulfo, wala pang nabubunyag sa kanya na secret candidate nila. Wala pang issues na nakakalkal kasi busy pang tao sa Quadcom. Si Rapi Tulfo na mas tahimik pa kay Mark Villar na binoto ng masa para maging watchdog sa Senado is super demure pala, who wants somebody demure na ang kaya lang ay mga kabit. Saan yung ingay niya sa mga importanteng issues? Pound for pound, after everything that's happened to her, Sara is the real winner in surveys after siraan ng bongga, Baby, still number 1. Meanwhile, Yun. yung naglustay ng tax natin sa ayuda para mahalin siya, still in the last one. Sige, bilhin niyo yung survey firm na to kasi di pa nabibili to. Unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Will Toker na siyang pinagtawanan at sampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided kung Tama. sino ang iboboto. Tila lumabas tuloy na kawawang kawawat na mumulubi sa boto. Di umano'y naglustay ng pera ng taong bayan para ipamudmod sa ayuda pero tila isinusuka pa rin ng maraming Pilipino. Heto na, heto na, heto na, heto na, heto na. 2028 presidential elections, pre-election preferences. Rank 1 to 2, VP Inday Sara Duterte with 24%. Rank 1 to 2, ulit si Tulfo. Wala si Tulfo. Tahimik naman siya sa mga katakot-takot na korupsyon na nangyayari ngayon. Tama, Lods. Rank number 3 ay lumalaban si Leni Robredo with 9%, 4 to 5 si Grace Poe with 5%, 4 to 5 si Amy Marcos Yep. with 5%, 6 to 7 si Risa Virus. Umangat ka pa, Risa. Kahit anong paninira ni Risa, wala ka talaga, Risa. 6-7 si Manny Pacquiao with 4%. Rank 8 si Robin Padilla with 3%. Number 9, Martin Romualdez with 1%. grabe mga lods, no? Yung ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat na, no? Lahat na ng kahihiyan pinaggagawa mo, di ba? May pae! Wala ka dyan, pa Lods, rin, Martin Tambaloslas. Sa pinaka-last ka pa rin, 1%. Swerte ka, may 1% ka. Tapos lumabas ang balitang ito ay usap-usapan naman ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y leakage Abante, mga audio kabayan. na usapan ng Manila 6th District Representative na si Congressman Benny Abante na umaalingasaw ngayon sa publiko. Naku po. Na ayon pa sa nasabing leakage audio ay takot daw ang nasabing kongresista dahil hanggang sa ngayon ay nangunguna Naku po. pa rin ang Vice President na si Sara Duterte na ayon pa sa Yun. kanya ay baka daw makabalik ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte at baka raw mabalikan siya nito. Eto yun mga kababayan, no? Yung sinasabi na leakage video ni Kong Abante. Pakinggan natin, kabayan. Paano pag naging presidente yan? Yari. Oh yes, yari siya. Ako, Yari yari talaga. ako, for example, naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Mayayari talaga, kabayan, di ba? Pero, sa tingin ko, kabayan, di yan kagaya si BP Inday ata ng kasalukuyang administrasyon ngayon, kabayan, na tila ba'y gumagante or tila ba'y iniipit nila ang mga Duterte para yung issue nila, mga kabayan, ay mabaling, di ba? Di sa kanila yung mapupunta yung issue. Di ba, mga kabayan? At isa, yung si House Speaker, mga kabayan. Di ba?
na nag-aambisyon maging pangulo. Kaya ngayon sinisiraan si BP Inday. Di ba kabayan? At itong si Abante mga kabayan, sa tingin ko, pag naging presidente na si BP Inday ay di na ito babalikan mga kabayan. Dahil itong si Abante, kung maging presidente na si BP Inday ay panigurado kabayan. Papanig to sa mga Duterte. Di ba? Alam nyo na yung galawan, yung galawan mga kabayan, di ba? Di ba? Sabi ni Abante, politics lang yan. Oh. At eto pa mga kabayan, pakinggan natin ang buwelta ni Madam Maharlika ukol sa 1 milyong pabuya, di ba mga kabayan, ni Mergent Piatos, yung sinasabi ni Congressman Jefferson Kunghon, at yung isang may bigote din mga kababayan. Pero yung bigote niya is, di ba, ang laki. Di kagaya sa atin mga kabayan na syempre, pangpoging bigote, di ba? Balbas. Yung sa kanya pala mga kabayan is balbaserado. Di ba? Iyato. Pakinggan natin si Madam. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya, no? Ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. So, kami sa komite ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay, no, ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Napakadami na pong imbitasyon, lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough, nabigay na po ang imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa respeto. So, it's about time na they attend and they explain ito pong mga anomalya na nangyayari. Itong sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si si Chippy McDonald. Sabi ni Kristen Wilson, mga mangugid siling ni Mix namin gid sila pang gawing bopis. Sana may ganun, may ganung parusa sa mga inayupak na to. Pero actually nakakagalit kasi napaka-ungrateful nitong mga taong ito. Kasi nga, mga kababayan, ito ay utos ni Lisa Tanas. Ganun si Lisa Tanas ka, vindictive narcissist. Okay? Bakit ka mo? Bago natin boljakin tong si Kunghon na ito. Yes, Madam. Ilan po bang proxy cases ang ginagawa ni Lisa sa akin, sa iba, kay Atty. Glenn Chong, yun nga, yung panggigipit, kay Atty. Harry Roque, lahat sa amin na kritikal at kumakampi sa inyo, sa ngalan ng taong bayan, ay gustong gurgurin ng waka ng inang Lisa na isap na nilagpasan pa ang kademonyuhan kay Satanas. Kung napapansin ninyo mga kababayan, talagang sabi ko nga, imbis na ubusin ng mga mambubutas ng batas, Congress, lower and upper house, yes, Madam, gobyerno ni Bangag, para palaguin ang inyong buhay, palaguin ang ekonomiya, bigyan ng solusyon ang mga kaliwat kanang mga krimen na nagaganap ngayon. Kawawa kayo mga Pilipino. Ang ginagawa ay tina-target talaga ang mga Duterte. Pero ang nahihirapan, ang taong bayan. Dahil recently ay nagngalngal itong si First District Representative, okay? Jay Kunghon. Alam mo kaya galit na galit yan kay Pangulong Duterte? Yung hunghang na yan, ikaw, waka ng ina ka, kaya galit na galit ka kay Pangulong Duterte dahil napangalanan kang isa sa mga narco noong panahon niya. At ayon sa ating source, mga kababayan, itong si Jay Kunghon na yan, hunghang, hindi ko mabigas yung pangalan niya,
Jay Hung Hang. Yes, Yan na madam. lang pangalan mo, mas bagay sa'yo. Tama. Jay Hung Hang, ikaw ay nasasangkot sa illegal na pulburon dyan sa SBMA. Kaya kayo, galit na galit kay Pangulong Duterte dahil ang pamilya mo, ang tatay mo at ikaw ay nasasangkot sa illegal dealing na pulburon, mga kababayan. Ngayon, Naku kaya ang po. ginagawa nila ngayon, validated yung list ng mga narco-politics, sabi ni Riza DG. Okay? Jay Hung Hang na lang, mas bagay sa'yo. Ayan o. Sabi ni Luis, Creative Creations, BFF, boyfriend, BFF siya ni Aiko. Aiko Melendez. Hindi ako masyado familiar, pero wag na nating isama si Aiko. Tama. Kasi nung bata ako, gusto ko 'yan, pero hindi naman siya nai-involve sa what they call it, sa mga usaping ito. Hindi natin alam ang istorya. Malay mo, dahil sa ginagawa ni Jay Hung Hang, iwanan na siya ni Aiko. Tama. Pwedeng ganon, di ba? What do you think? Kasi I believe Aiko Melendez is really a solid supporter ni Inday Sara. Yan ang pagkakaalam ko. Kaya wag na natin siyang idamay kasi minsan sinisilip-silip ko yung kanyang, binabantay-bantayan ko yan eh. Sinisilip-silip ko kung tumitira ba siya kay Inday. Pero hindi naman. So wag na natin kasi alam mo naman, sa relasyon ng magjowa, kasi hindi naman sila kasal, di ba? Hindi naman sila mag-asawa, I think. Sa magjowa, hindi natin alam. Meron nang bubuljakan sa issue ng politika. Alam ko yan, kahit mga kamag-anak natin, may nagbubuljakan. But let's focus dito kay Jay Hung Hang. Kasi ito si Jay Hung Hang, mga kababayan, ay nag-epal-epal ang jutang Genemes. Okay? Anong iniepal-epal ng Hung Hang? Naku po. Bagay sa iyo pangalan mo talaga. Imagine mo, talagang madali silang gawa ng pangalan. No? From now on, ang pangalan niyan ay si Jay Hung Hang. Mas bagay sa kanya ang Jay Hung Hang. Alright. Ngayon, mga palangga. Ang sinabi ni Jay Hung Hang, dito pala. Tignan natin. Parang ito. Ano, madam? Ayun. Yun. 1 million reward, palit info kay Mary Grace Piatos. Ang kinuda-kuda ni Jay Hung Hang para malaman kung sino daw itong si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Kung natatandaan ninyo, ito yung nakapirma sa mga acknowledgement receipts doon sa confidential fund na binabato nila kay Inday Sara. Kaya itong si Zambales Representative Jay Hung Hang, okay, ay talaga naman, mga palangga, utusan niya ni Tambaluslos. Alam mo, Hung Hang, alam ko ang galawan mo. Okay? Kaya, well, my God, lahat kayo. Kaya nyo ginagawa ito, no, sa kabila na ang iyong jowa na si Aiko Melendez. Okay? Sa kabila niya na yan ay Sara supporter, wala kang pakialam. Okay? Wala kang pakialam at hindi sa walang pakialam eh. But we don't know. I don't know what's the relationship. I don't know them actually. 'Di ba? Artista lang naman. Artista lang hindi naman, magaling veteranong artista 'yan. 'Di ba? But again, in fairness kay Aiko, wala naman tayong narinig kasi councilor 'yan ng QC. Nasa district ko 'yan eh. Oo, nasa district ko 'yan. In fairness lang based on doon sa distrito namin sa Quezon City, magandang reputation. Okay? Ni Aiko. Kaya hindi natin pwedeng balahurain ang isang taong wala namang pangit na reputation. Kaya nga makikiusap na lang tayo sa kanya, baka naman pwede ka na magpalit ng jowa. Pag ganito kasi yung jowa mo, anyway, sabi ni, mag-showbiz na lang ba tayo? Sabi kasi ni Hung Hang,
na ang sabi nila, sabi ni Hongang na napaka mahalaga daw na malaman ng taong bayan ang katotohanan at napaka-importante na yung tao daw mismo na tumanggap ng pondo ng confidential funds na yon na pumirma sa acknowledgement receipt ay makausap, maka-attend ng Senate hearing. So yung mga ganon yung nakalagay na Mary Grace Piatos na yon. Kaya daw nag-usap-usap ang mga kasama ni Jay na mga kapwa niya hunghang na miyembro ng Tuwad Committee at nag-ambag-ambag daw ang mga jutang Ginemes ng 1 milyon para ibigay sa sinumang makakapagturo dito kay Grace Piatos na ito. At sinabi pa ni Honghang, di ba kasi nabanggit ni Inday Sara doon sa kanyang I think press interview na sa pagkakat ng budget, okay, nitong mga hunghang na ito ay maapektuhan, I believe, mga 200 staff Employee. ng Office of the Vice Yeah. President. Dahil nga, di ba, dahil sa panggigipit nila kay Inday Sara. Ang punto de Yan. vista kasi dito, kaya hindi na umattend si Inday Sara dahil politically motivated nga ito, mga Tama. kababayan, mga palangiting. Ano ang gagawin natin sa mga hunghang? Okay? Now, ang sinasabi nitong hungang na ito, na madam? nag-usap-usap sila, na nag-ipon ng 1 million, ito isang Millions. kadyutahan. Na talaga. Huwag mo ko pinagluloko, Jay Honghang, at kayong mga tuwadkom. Yung Yaan ay hindi kayo nag-ipon. Galing yan sa pera ng bayan. tama. At hindi ka nag-iisip ng tama na buwaka ng ina ka. 10 ng mga kasabwat mo. Hindi ka ba nakakaintindi ng tinatawag na pseudonym? Ginagamit ang pseudonym o alias mga palangga sa mga intelligence operations. The fact na itong pinag-uusapan natin ay confidential funds. Meaning, kaya nga from the word confidential funds, ginagamit ang pondo sa mga operasyon, kung ano man yan, mga panghuli sa mga demonyo o pag-intercept sa mga kalaban ng bayan. Di ba? Ganun naman talaga yung ang pinupuntahan mga palangga. Nitong, itong mga confidential funds na yan. Ang punto de vista kasi ni palangga ninyo ay itong confidential fund, hindi lang si Inday Sara ang meron. Kung gusto pala expose ng mga hunghang na ito, itong mga nakapirma dyan. Kasi hindi lang si Inday ang gumagamit ng pseudonym na yan. I believe, that's my understanding. Yung Piatos na yan, kasi let's say, pumirma siya dyan, hindi ko kasi napanood ng buo yung mga kaputahan nila dyan sa Senate hearing. But I'm just giving you an example at sa ating munting kaalaman. Sige, go madam. Let's say for example, yung nakapirma yan, kunyari yung budget na yan is disbursed 2 million. Okay? Yes. Pseudonym, Piatos. Okay? Diba? Piatos, Mary okay. Grace Piatos. Piatos. Yung operation na yan, let's say, tiniktikan, sinorveillance ang mga kasabwat ni Lisa Smugs na kung saan, kunwari lang to, I'm just giving an example. I'm not saying na exactly ito yung Tama. ginagawa sa Office of the Vice President. Okay But po I madam. am talking in general in terms of intelligence funds, intelligence gathering, information gathering, da. So let's say for example, 2 million yan, Mary Grace Piatos, aka Mary Grace Piatos, ikaw na pumirma dyan. Siyempre, kaya bakit ba nagkakaroon ng pseudonym? To protect the identity of the witness or of the informant, mga kababayan. So kung gusto nyo pala, baka nang ina kayong lahat dyan sa Wadcom, na hindi kayo nagkakaunawa, yung mga utak nyo nilulumot na dahil ang nasa utak ninyo, pera ng bayan. Kaya gumagamit yan, hindi ko pinagtatanggol kung hindi ko alam mo yung hindi ko pinagtatanggol na kunyari yan ay napunta sa pagnanakaw or something. Kung yan pala ang basihan ninyo, ilabas na natin lahat. Mga buhaka ng ina ninyo, yung mga involved na mga nag-witness, yung mga operation ng PNP, ng military, ng Office of the Bangag,
everything na mayroong confidential fund, confidential information, ilabas na natin mga hayop kayo. Yan pala ang gusto ninyo. Ayaw nyong, kumbaga kung gusto nyong i-jeopardize o ipahamak ang mga confidential informants o yung, kasi, hindi ba? Tama, no, Yung kabayan? sinasabi nila na dapat nag-come up pa sila ng 1 million reward para daw ilabas si Mary Grace Piatos na yan. Hindi nag-iisip talaga itong mga julul na to kasi mga bobo yan. Yung mga hinayupak na yan, mga walang alam. Ngayon, mga palangga, hindi mo pwedeng i-expose, di ba? Kaya nga confidential, eh. Di tanggalin nyo na yung pangalan, yung word na confidential, di ba? Open Tama, na lang, madam. not confidential. Oh, public what? I don't know. I cannot come up with a term right now. But anyway, so yung mga yan sa confidential pagpoproseso ng mga ganyang information, okay, or documentation kapag may mga operation to protect the national security, to protect the integrity of that particular office. Di ba? So kaya may pseudonym yan. Kaya nga, Tama si Madam Kabayan, no? confidential, di ba? Dito nga sa Amerika, May punto. mga kababayan, may tinatawag na John Doe or Jane Doe witness. Jane Doe? Ngayon, Okay, madam. yung John Doe and Jane Doe witness na yan, hindi mo yan pwedeng i-expose. Kasi you have to protect their what? Identity? Identity, their families, yung kanilang safety. Laban doon sa mga demonyong na witness nila na gumawa ng mga anomalya katulad ni Lisa Tanas na gumawa at si Marcos Jr. at si Teddy Boy Locsin, DOJ, DFA, nagsabuatan sila para maisakatuparan nila ang pangingidnap sa dalawang bata o pag-i-extract mula sa Turkey. Naku Kaya may po. tinatawag Jae Hong Hang na pseudonym. Okay? Ginagamit yan para protektahan. Simpleng-simple lang yan. Oy, kayong mga militaring mga hindi pa tuliin nyo. Tuliin nyo to itong mga wadcom na ito. Di ba? Hindi nyo ba naintindihan kung ano man yung transaksyon na yan? Within that confidential, yung confidential blanket, 'di ba? Yung transaction na 'yan, kung saan man yan napunta, yung money na 'yan, yung pondo na 'yan para sa kung anumang operation, the fact na ito ay involved ang safety, ang identity ng isang tao o ng informante o tumanggap ng reward money man yan. Even kayo sa intelligence, sa police, di ba meron naman talaga kayong reward system? Kapag may whistleblower, may reward system. I believe meron ganyan. So hindi mo ba naiisip, Hong Hang, na nilalagay mo sa peligro ang pamilya, mismo yung pseudonym, alam ko pseudonym lang yan. Okay? So kahit alam nila na unknown person yung pumirma ng confidential funds ni BP Inday Kabayan, ay ipipilit pa rin nilang magdrama. Diba? Dahil akala nila na tayong mga Pilipino ay mapapaniwala pa rin nila, kabayan. Diba? Yung piatos-piatos. Diba? Alam na nila yan, mga kabayan. Diba? Apliedo pa lang. Diba? Parte yun ng pagpirma ng confidential funds, kabayan. Diba? Sabi ni Madam. Pero, ipipilit pa rin nila para ma-curious yung ibang kababayan natin at masasabi na may kasalanan talaga si BP Inday, kabayan. Diba? At may pabuya-pabuya pa silang 1 milyon. Ang liit naman yan, diba? Diba, mga kabayan? Kung totoong-totoo talaga sila, diba? Di nila sabihin na part ng pagkadrama nila yan, kabayan. Yung Mary Grace Piatos na yan, to protect her. Kung ganyan na her or him, pwede maging him, pwede maging backlash yan. Di ba? Inilalagay niyo mga yawa kayo. Ang isang tao, okay, katulad ng pseudonym Piatos na yan, dahil lang sa inyong kaputahang paghihiganti ni Lisa Tanas sa mga Duterte. Ginagawa niyo mga yawa kayo
Dahil kayo ay inuutusan ng bangag na presidente, bangag na first lady, tambalos-los na kawatan na bribe, may, what do you call, sangkot, malaking bribe ang natanggap at nagbabribe na si tambalos-los. Ha? Kaya kayo sunod-sunuran. Hindi kayo gumagamit ng utak, mga yawa kayo na kapag nilagay nyo sa publiko ang sino man yang tao na yan sa likod ni Piatos na yan, mga palangga, ay para nyo na ring inutusan ang kung ano man naging successful operation during whatever operation, nilalagay nyo sa peligro at para nyo na sabihin sa mga naging kalaban, let's say witness yun si Piatos, di ba? Gusto nyo na rin, ini-encourage nyo ang tao na malaman, mabuksan kung sino yung taong yan para gurgurin ang kanyang pamilya. Inilalagay ninyo sa peligro, sa kapahamakan, ang mga taong ito o ang si Mary Grace Piatos. Kaya nga confidential intelligence operation. Di ba? O lahat palagbasihan ninyo na lahat ng, putang ina ninyo lahat Tangay na pag meron ng taga-ong kukulamin ko kayo lahat. Huwag naman po, madam. Kung ganyan ang inyong naratibo na ang isang politiko ay busisiin ang kanyang confidential funds at mga confidential or intelligence operation sa ngalan ng national security, buksan na natin lahat, mga buwaka ng ina ninyo, magsimula sa mga pulis, sa military, sa navy, lahat-lahat na. I-expose nyo na lahat. Pero you are doing this kasi ang gusto nyo lang tirahin ay si Inday Sara at ang mga Duterte. Ito ay pagpapakita nyo, paglalapastanganan ninyo sa opisina ng Office of the Vice President. Not only Inday, but the whole organization. Diba? Inyong what? Inyong sinisira ang institusyon. 'Di ba? Nawawala na tuloy ng alam naman ng taong bayan na hindi ka paniniwala ang huwadkom na ito. Kumbaga dinimoralize yun na lahat ng mga taong matitinong nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Sino ngayon? 'Di ba? Dahil ayan ay ang usapin dito mga kababayan is confidential funds. And confidential activities or confidential activities, intelligence chucho. Dinidemoralize nyo ang opisina. Habang kayo ay nagmumukhang tanga sa mata ng bayan. Mga palangga, I don't know kung anong ginagawa ng ating mga support na mga military, mga polis na payag na lang ginagago ng gobyerno di Bangag. Hindi nyo ba alam yung sinasabi ko, basic lang sinasabi ko. Kayo nag-aral pa kayo mga inayu pa kayo kung saan kayo nag-aral, mga giatay kayo. Hindi nyo ba alam na merong implication yan sa inyo lahat na pinipilit ng isang hungang o ng mga hungang na mga kongresista na ilabas iyang pseudonym Mary Grace Piatos na yan. That is pseudonym. Itataya ko yung alindog ko dyan. Pseudonym yan to protect the identity of a person na nagre-receive ng funds na yan kung saan man nilagak yan sa intelligence operation. For sure, pag sinusog ninyo yung confidential funds ni Bangag, ilan confidential sa ngayon? 10 billion? Naku po. 10 billion, right? So pag yan, sinusog yung isa-isa, baka ang pseudonym dyan lahat ay bangag. Tumanggap ng pera, bangag, ahas, butod, mudlo, putot, kipay, lahat. Pero ang nasa likod niyan ay si Lisa Tanas. Ang pera lahat ay nilalagak sa kanilang bahay o sa kanilang mga offshore accounts. Kung gusto nyo ganyan palang kadyutahan na halongkatin ninyo ang mga confidential information at ibuwagwag sa buong sambayanan, buong mundo, iburagrag na naton tanan, pati bilat ni Lisa, iburagrag na. Dahil nandyan lahat nakasulat ang mga pseudonym, ang mga, yung mga nilagakan ng pera, nandyan. Pag binukangkang nyo ang kipay labong ni Lisa Tanas, makikita nyo lahat. Kaya lang kadiri, huwag nyo nang gawin. Mga barangga. Huwag nyo nang gawin. So, ito yung sinasabi natin na yung ating Kongreso, Senado, Senado,
lower and upper house, ay hindi gumagamit ng utak dahil nalalamo na sila ng kanilang puot, galit sa mga Duterte dahil yun ang ini-instill, yun ang sinasalaksak sa kanila ng bangag na gobyernong ito, yung tambaluslos para magwagi sila sa kanilang political ambition sa 2025 and sa 2028 na hindi na umalis ang mga buwakan ng ina, tambaluslos din Sandro Bangag Marcos. That's not gonna happen. Kasi gising na kayo eh. Mga kababayan, ulitin natin. Hindi po gumagamit ng utak ang mga hunghang. Sa pagpilit nila, ginagamit pa ang mainstream media na dapat ilabas ito si Mary Grace Piatos kasi kailangan maging transparent. Niloloko nila Pilipino. If you're just an ordinary citizen na you're not really active in political Yun ang sinasabi ko kanina mga kababayan, no? Di ba? Nakakalungkot. Yung mga kababayan natin na tila mga kababayan na wala masyadong alam, di ba, sa confidential funds na yan, ay panigurado yun ang makukuha nila na maniniwala sa kanila kabayan. Pero tayong mga Pilipino na talagang nakasuporta kay BP Inday at sa kanyang tatay ay at di ba, may alam na tayo kahit konti mga kabayan ay di na tayo malin lang sa kanilang ginagawang kadramahan kabayan. Di ba? spectrum vlogging, you know, hindi ka masyado nagbabasa, you're just enjoying life, you know, Tama. 'Di ba? Ang magiging ano mo ngayon, ang magiging dating sa ngayon sa balita ay napakakarangkawatan naman ng mga ng mga taong ito, unang opisinang ito kasi Yun. ayaw nilang ilabas kung sino si Mary Grace Piatos. Pero hindi naaarok yun eh. Hindi yun naaarok ng ibang mga mamamayan kasi they're not active nga. Tama. O hindi sila masyadong nakikialam sa usaping politika. Nagbe-base lang sila sa headline. Pero sa mga matatalinong katulad ninyo, mga palangga, Yun. mga DDS, okay? Mga fighters at fighters para sa taong bayan, alam ninyo na this is political what? Political persecution, Yun. politically motivated, Yun. political ambition, lahat Yun. na ng klaseng may salitang political bangag, political smuggler, whatever. Di ba? I-disclose nyo yung mga personalidad dyan, kung sino ang pumirma, kung ganyan pala, ulit-ulitin ko, kung ganyan pala ang kadyutahan ninyo, hindi ilabas nyo na lahat. This is classified information. Tama, madam. Yung mga nilalabas ko sa inyong mga dokumento, yun ay kailangan malaman ng bayan kasi, you know, like yung sa PIDEA leaks. Dahil ang usapin, national security, public interest, na ang isang bangag na presidente ay sumisingot ng pulburon, mismo na witness, not na witness, mismo nakausap ni agent ng bayan, Jonathan Morales, pakipollow nyo Agent pala siya sa Morales. Facebook ha, Yun, andyan sa follow natin Bodyakan. kabayan. Yung Yun. pagiging bangag ni Junior. Yun. Okay? Ngayon, mga palangga, so kung ganito ulit ang basihan ng mga hunghang na ito, na lahat ng confidential information na ilabas, ay buwakan ng ilabas na natin lahat. Di ba? Lahat ng mga Tama. plano, yung paglusob o pagkipagbakbakan sa China, dahil gusto nyo magbakbak, ilabas yun na lahat kung yun pala ang gusto ninyo. Tama. Ano ang impact Madam. nito sa atin, mga kababayan? O sa, not only sa atin, dito sa mga PNP, AFP, sa DND, sa lahat. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, ay ina-undermine ng mga hunghang na ito ang mga institusyon. Sinisira nila inaano nila sa taong bayan na dapat ilabas itong mga confidential information. Kaya nga si Clarita Carlos, di ba? Sinabi niya ang confidential information kay Bangag na doon sa letter niya na ang mga pamilya ni Bangag, si Lisa Tanas, sila Michael Ma, yan yung mga kamag-anak ni Lisa Tanas na sangkot sa smuggling, agri-smuggling, ay dapat bigyan ng aksyon. Ang sabi ni Clarita Carlos dyan, noong, that was December of 2022, bago siya niligwa, na naniniwala si Clarita Carlos mga bayan. na ang agri-smuggling ay Yes, madam. issue ng national security.
Kasi nasisira ang ekonomiya ng ating bayan, nasisira ang kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa talamak, rantaran na agri-smuggling involvement ng pamilya ni Bangag Marcos Jr. at Lisa Canas. Kaya nga nung ni-report yan, kaming sa NICA. Okay? Yung information na yan, niligwak si Clarita Carlos para hindi na mag-splok si Clarita Carlos. Boom! Binigyan ng generous allowance at binigyan ng trabaho kay Tambaluslos. Naku Ngayon, po. bago ako mapunta sa kung saan sa mga topic ko, mga palangga. Ito na ang kinalalabasan ng pagkakaroon natin ng bangag na Administrasyon. presidente. Kung gusto nyo ilabas lahat ng information, Sige, madam. bakit mayroong nag-inquire dyan sa website ng Freedom of Information Program or website nga na tinatanong ng ating kababayan na paki-itemize, naghingi ng itemize, yung itemization ng mga flood control, projects. 'Di ba? Anong ginawa ninyo? Wala kayong ibinigay. 'Di ba? Lahat ng mga information, wala kayong binigay diyan openly public. 'Di ba? Public. Kasi ayaw niyong malaman ng taong bayan. Bakit hindi niyo i-publicize yung mga hayop kayo? Kayong mga WAD committee, bakit hindi niyo i-hear, mag-inquiry kayo dyan? Congressional inquiry kung saan napunta yung 5,500 flood control. Bakit kayo tutok na tutok sa kakapiranggot na 125 million confidential funds ni Inday Sara over billions, 1 billion a day na flood control project na hindi nyo may paliwanag hanggang ngayon ng mga buwaka ng Genemis ninyo sa taong bayan kung saan napunta yung 1 billion, more than 1 billion a day na confidential fund. But sa halip, Sara, 125 million confidential fund, nagnakaw o tong ano-ano pa. Di ba? Ano ang malaki? 1 billion o 1 billion a day? O yung sinasabi niyong 125 million in 11 days na ginastos ang confidential fund. At kailangan gastusin kasi 11 days na lang ang natitira sa kalendaryo ng 2022. At ulitin natin, yung putang inang confidential funds na yan ay mismong inapprove ng bangag na presidente. Kung yun naman pala na sinasabi ninyo na si Sara ay gumawa ng mga illegalities sa Chuchucho, hindi kasama yung nagbigay, bakit yung gumastos lang? Bakit hindi kasama yung nagbigay? O alam nyo na yan. Dahil the target, again, 2023 pa lang sinasabi ko sa inyo, the target is to destroy the Dutertes and all critics at lahat ng kumakampi sa katotohanan laban sa mga bagag. Kasama na po ako doon, kasama si Harry Roque, kasama si Attorney Vic, kasama si Glenn Chong, kasama ang mga maisog, kasama tayong lahat na ginigipit ng buwaka ng inang gobyernong ito. Kaya ang Pilipinas ay isa na pong mafia. Lahat yan nagtatanim ng mga kaso. Lahat yan ay tinatrabaho nila ang tayo lahat, like proxy cases against me, against you, lalo yung mga prominent, yung mga kilala talagang gumaganon talaga dyan, talagang bumuboljak. Kasi, ito yung way nila para pahinain ang ating espiritu. Kaso lang, hindi nila mapapahina ang espiritu ko. Kahit tamambak pa sila ng mga gawa-gawang kaso. I will talk about gawa-gawang kaso, maybe later, okay? May mga bago na naman ginawa ito, mga hayop na ito. Bayan, oh. So, anong tawag dito sa mga ito? Ano ang impact nito sa publiko, mga kababayan, at sa inyo, sa pag-expose nito mga confidential information? Unang-una, papahamak na yung tao. Wala na magtitiwala sa mga opisina, hindi lang Office of the Vice President, hindi lang sa PNP, hindi lang sa AFP. Kasi pag may pare, baka may nakita po ako na ganito, na ganyan. Protektahan niyo ako as a witness, bigay ko sa inyo lahat ng information, di ba? May mga confidential informant. Hindi na kayo magtitiwala sa opisina ng OVP, opisina ng PNP, opisina ng kung ano pa man. Kasi
nilalagay nyo sa peligro ang kanilang seguridad. Yun. Like ako, ang dami kong puting ahas. E-expose ko ba sila dito? Kaya huwag kayong matakot. Andyan yung email ko sa baba. Yun. Never ever ko kayong ipapahamak. Wala po akong pinahamak na puting ahas kasi you have to protect them. Nagtiwala yung mga confidential informant na yan. Yung mga Jane Does at John Does na yan kasi nagtitiwala sa iyo, nagtitiwala kay Marlica sa integridad. Okay? At sa pagtitiwala nila sa akin na protektahan ko ang kanilang mga identity dahil kasi hindi naman sila takot eh. Alam nila ang sistema sa gobyernong bangag. Kung lumalaban lang sana ng patas ang mga bangag at ginagawa, yung patas ba, fair and square na laban, hindi matatakot yung mga confidential informants na yan. Pero bakit sila, itong mga confidential informants ko, takot sila na nag-aalala sila na baka gurgurin ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, but still, ando dun yung tapang nila para ma-share ang mga information sa akin. Kung tutuusin mga kababayan, di ba? Kung wala silang tiwala sa akin at tawag dito, kung sila ay duwag, hindi yan sila magbibigay ng information. Kasi pwede kong sabihin na, yung, you know, may mga krung-krung naman kasi, but I'm not like those people na ipapahamak ko ang ating mga confidential informant. So, ito yun mga kababayan. Kaya yung pagdi-disclose dito sa pagpipilit ng mga hunghang na ito ay mapapahamak ang hindi lang ang informante na yan, hindi lang si Piatos na yan, kundi ang diba? Mako-compromise yan mga palangga.